Kudaman, Epiko ng Palawan. Ang unang kabanata. Noong unang panahon, mayroong isang ilog na kilala sa tawag na Tabunganan. Ang ilog na ito ay kilala sapagkat mayroong mga masasamang elemento. Pinaglalaruan ng mga ito ang mga taong nagpupunta sa ilog sa iba't ibang paraan. Isang araw, ang magkaibigang sina Tuan Putli at Ambaynan ay nagplanong pumunta sa nasabing ilog upang mangisda at magsaya. Namalas muli ni Ambaynan kung gaano kabilis at kahusay lumangoy si Tuan Putli, maging ang husay nito sa pangingisda. Makalipas ang ilang minuto ay naging abala na ang dalawa sa panghuhuli ng mga isda hanggang sa may nakitang malaking ulam si Tuan Putli na may gintong sipit. Nais niyang mahuli ito kung kaya't walang kapagurang sinundan niya ito hanggang sa ito'y kanyang madakma. Ngunit nang kanya itong tignan ay walang ulang sa kanyang kamay kundi isa lamang tuyong dahon ang naroon. Sa dalampasigan, nakita ni Ambaynan ang buslo na gamit ni Tuan Putli at ito'y maraming dugo. Sa di kalayuan naman ay naroon ang kwintas ni Tuan. Nooy na siguro niyang mayroong nangyaring masama sa kaibigan. Mabilis siyang pumunta sa tahanan ni Muta-Muta upang ipaalam ang nangyari. Sa usapang iyon ay naulinigan ang ama ni Tuan Putli. Nabigla ito sa kanyang nalaman kung kaya't agad na inutusan niya si Muta-Muta na hanapin si Tuan. Nang marinig ni Mumuta ang pahayag na ito, sandaling nawala ng pag-asa si Mumuta. Naluha na lamang siya at tumingin sa kalangitan. Inisip kung ano ang nararapat na gawin. Bigla niyang naalala ang isang nilalang na maaaring makakatulong sa kanya. Ang binata ng alapaap. Pumaroon nga ang binata ng alapaap sa ilog. Naghanap siya ng naghanap hanggang sa may nakita siyang kaliskis ng buhaya. Nagkaroon ng ideya ang binata ng alapaap kung ano nga ba ang nangyari kay Tuan Putli. Kaya nagtungo siya sa grupo ng mga buhaya upang ipatanong ang tungkol sa kanyang sadya. Ngunit lahat sila ay isa lamang ang sinasabi. Hindi ko alam. Itanong mo sa aming pinuno. Maaaring mayroon siyang nalalaman. Ibinuka nga ng pinuno ng buhaya ang kanyang bunganga. At sa pagitan ng matatalas niyang mga ngipin ay nakita ang maliit na bahagi ng kuko ng isang tao na siya ngang kay Tuan Putli. Inihatid dito ng binata ng alapaap kay Mumuta at Muta-Muta. Umuwi na ang binata ng alapaap. Inilagay niya ang kapiraso ng kuko ni Tuan Putli sa maliit na gintong baol. Kapag dakay maririnig ang tinig ni Tuan Putli na nagmumula sa baol habang tumatagal ay pabilis ito ng pabilis hanggang sa ito'y sumabog. Lumabas si Tuan Putli sa sumabog na gintong baol. Lalo itong bumata at gumanda kumpara sa dati niyang anyo. Nang malaman niya ang nangyari ay pumayag siyang maging kabiyak ng binata ng alapaap bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagsagip sa kanyang buhay. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa, ngunit ang kanilang pagsasama ay natapos din agad sa di inaasahang pagkakataon sapagkat nabighani ng husto si binata ng alapaap sa isang binibini na nagngangalang binibini ng saitang dagat. Siya ay asawa ng isang magiting at matapang na mandirigma na nagngangalang Kudaman. Ang ikalawang kabanata. Sa paglalakbay ni Kudaman para hanapin si binata ng alapaap ay may nakita siyang isang babae na iyak ng iyak na wala sa sarili. Ang babaeng ito ay si Tuan Putli. Silang dalawa ay nagkamabutihan at nahulog ang loob sa isa't isa. Dumating ang araw ng paghahatol na kung saan malalaman kung si binibining saitang dagat ba ay nagkasala o hindi kay Kudaman. At makalipas ang ilang sandali, nawala at naglaho ang katawan ni binibini ng saitang dagat, ngunit muli itong lumutang at muling nabuo. Lumikas sa dagat ng walang anumang galos at singganda pa rin ng dati. Ang chieftain ng ligayan, si Muta-Muta at Kudaman ay nagkasundo at isinagawa ng tatlo ang sanduguan. Mula noon, ang kanilang banwa ay kilala na bilang isa. Ang ikatlong kabanata. Si Kudaman ay nagpasyang maglakbay. At makaraan ng 7 taon, nakauwi na si Kudaman sakay ng linggisan kasama ang kanyang bagong asawa na si Binibini ng Lunting Punay. Sila ay may dalang iba't ibang uri ng makukulay na kasuotan mula sa iba't ibang banwa para sa paghahanda sa darating na pagdiriwang ng tabad.
Muling naglakbay si Kudaman at sa kanyang pagbalik ay kasama niya ang kanyang ika-4 na asawa, ang binibini ng punong Ginoo. Masaya naman itong tinanggap ng kanyang mga asawa lalo na't ito ay kababata ni Kudaman. Dahil dito nagpasya na si Kudaman na bumuo ng malaking tahanan ng kanyang kalang banwa kung saan ay doon niya ititira ang kanyang mga asawa. Sa pagdiriwang na ito ay sinabay ng selebrasyon ng tabad. Ang mga kalalakihan ay tumugtog ng mga instrumento at ang mga asawa ni Kudaman ay nagsayaw sa saliw ng mga musika. Ang mga panauhin ay hinaina ng pagkain at nanganga. Ang tabad ay inihain sa lahat. Ang lahat ng tao ay napunuan tiyan ng pagkain at alak sa saliw ng walang humpay na sayawan na tugtugan. Ang selebrasyon ay tumagal ng 3 araw. Ngunit bago pa man nangyari ang selebrasyon, isang panaginip ang nagbigay babala kay Kudaman sa pag-atake ng mga Ilanon. Nakukunin ang kanilang mga asawa at gagawin nitong mga alipin. Hindi ito ipinabatid ni Kudaman kung kanino man, maliban sa kanyang kasumpang kapatid sa digmaan na si Muta-Muta. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang, si Kudaman at Muta-Muta ay naging handa sa nagbabagyang pag-atake ng mga Ilanon. Nang makita ni Binata ng Alapaap ang mga magdirigma ng Ilanon, mabilis na ibinigay ni Binata ng Alapaap ang balita. Naglaban ang mga Ilanon at sina Binata ng Alapaap kasama si Muta-Muta sa itaas ng bundok at ng kalangitan sa loob ng 7 taon, habang si Kudaman ay kinakalma ang sarili at tinitimbang ang tama at mali. Ngunit isang araw ay nakarating sa kanya ang balitang malubhang nasugatan ng kapatid sa digmaan, kung kaya't napagpasya nito na lumahok sa digmaan. Ngunit siya ay pinagbawalan ng kanyang mga asawa. Natakot sila sa maaaring mangyari kay Kudaman. Ngunit nagpatuloy pa rin ito at sumali sa digmaan. Isa-isang natalo at namatay ang mga Ilanon. Nagapi sila ni Kudaman katulad ng pagpatay sa mga insekto at mga peste ng buong determinasyon. Naramdaman ni Kudaman ang pagod sa pakikidigma sa mga Ilanon, kung kaya't siya'y kumain ng husto at uminom ng tabad hanggang sa abot ng kanyang makakaya. At siya ay tuluyang nalasing at nakatulog. Nang siya'y magising, siya ay nasa pangangalaga ni Binibini ng mga Binata, na siyang naging asawa din ni Kudaman. Sa mga paglalakbay ni Kudaman ay may mga babae pa siyang naging asawa. Ito ay sina Binibini ng Buhangin, Binibini ng Langis, Binibini ng Huling Antas, Binibini ng Kalawakan, at Binibini ng Kawit. At sa wakas, ang pinakahihintay na kasal ay sumapit na. Lahat ng asawa ni Kudaman ay naroon. Sa araw na iyon ay puno ng pirlas at mga alahas ang kanyang 10 asawa na binagayan ng makukulay na kasuotan, at sila'y naging sentro ng atensyon. Ang babaylan na magdaraos ng seremonya ay si Limbuanan, na mayroong 10 gintong singsing na mula kay Kudaman. Ang huling kabanata. Hiniling ni Kudaman sa asawang si Kawit na magpalit ng anyo bilang isang bakaw na silinggisan. Ang malakas na mandirigma ay sumakay rito pataas ng pataas hanggang sa hindi na sila matanaw sa ulap. At mula noon, ang bulaklak ng balanoy ay hindi pa namamatay o bumubukadkad. Ang kanyang mga asawa naman ay matyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang kabiyak na si Kudaman. Ang wakas.